This podcast is rated PG. Parental guidance is advised. Hits time! What is up everyone? Panibagong episode na naman ang ating pagsasamahan dito sa pinakabagong season ng podcast kung saan hit ang kwentuhan na may kasamang playlist ng mga hit na tugtugan at timely updates sa ganap ng mga music artists na ating pinakikinggan. What time is it? It's Hits Time! Hits Time Season 2 with me, Jask. Yun, congrats, nakabuo na rin tayo ng intro sa wakas. At bago yan, today I'll be releasing this ng June 21, 2026. It's the 3rd anniversary of Hits Time. Yehey, 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 yehey. Wala tayong sound effects eh. Uy, umabot tayo ng 3 years. Kala natin isang taon lang eh. Buti nagkaroon tayo ng season 2 and happy 3 years po sa lahat ng mga nakikinig sa atin mula nung mag-umpisa yung Hits Time nung season 1 na sobrang mahal ko yung format nung season 1 eh. Yung music and talk kung saan nakakadaldal tayo, then makakapag-play tayo ng music, then daldal ulit, play music ulit, di ba? Wala, bawal na. Kaya lang naman wala yung ganong format kasi bawal na. 'Di ba? Pero kung maibabalik ng ng Spotify, 'di ba? Babalik rin tayo sa ganon. Pero ayun, thank you pa rin sa Spotify dahil sa Spotify nagkaroon tayo ng platform para maka-ere. And speaking of ganun na music and talk, baka po sakali na bigla nyong marinig yung Hits Time Season 1, bigla kayong mapadaan doon ulit. Bigla kayong mapadaan doon at magtaka kayo, asan yung mga kanta? Ba't sabi nito may mga kanta? Kasi po may natanggap tayong email from Spotify for Creators, sabi ay eto yung kanilang email ha. We're reaching out to let you know about an upcoming change. Starting on June 14, 2 episodes created using the Music and Talk podcast format. The Music and Talk format was deprecated in 2024, though existing episodes have remained available on Spotify. And due to a technical update to the Spotify player, these episodes will no longer include full music tracks or music segments on Spotify. Your spoken segments will remain fully intact and available to listeners. We'll also add a list of featured songs to the In This Episode section so listeners can continue to easily reference the music mentioned in each episode. No action is required on your part. We'll handle the transition automatically. If you have any questions, feel free to reach out. Thanks for your understanding and for creating with Spotify. That's according to the Spotify for Creators team. Pero ayun, dahil lagpas June 14 na, pero napapansin ko nandun pa din. So habang nandyan pa, sige pwede natin sulitin yung mga natitirang araw ng Hits Time ng Hits Time Season 1 na nasa original format, no? Kasi baka someday marinig nyo yun, wala na yung mga tugtog. Also, same with our other podcast, yung Askal with Jask and Alicia. Mawawala rin yun. Pati yung pinakauna kong podcast na yung kwento dyan. Pero anyway, ayun na nga. So, happy 3rd anniversary po sa Hits Time. Maraming thank you po sa lahat ng ating, ilan ba? As of this recording, meron tayong, ang ating bilang ng mga followers ay 18. 18. Thank you po sa lahat ng 18 followers natin. Sa iba, maaaring ang tingin nila sa 18, konti lang. Sa tingin ko, baka mas konti pa sa 18 yan kasi kasi ako yung nag-follow ako sa gamit ng isa kong account. So baka 17 or 16. Ilan pa ba mga nag-follow dyan na pag-utusan? Anyway, pero thank you po genuinely. Thank you very much po sa inyong pagsubaybay dito
sa Hits Time. At syempre, ngayong season 2 sobrang natin, occasional dahil dahil syempre may mga rin tayo, pinagkakabisihan sa buhay at ang hirap panindigan ng ganitong format sa totoo. kasi ganito bago tayo sumalang, kailangan natin maghanap ng mga ibabalitang updates sa inyo tungkol sa music scene, mga artist na magko-concert or mga kantang bagong release. 'Di ba? Kasi kailangan 'yan para masabi pa rin natin na nandito pa rin yung core ng Hits Time kasi parang yun lang yung kaya kong gawin Or kung ano man yung i-feature natin, pwede rin tayo mag-feature ng event or kung ano man. Malay nyo, 'di ba? Di ko lang di ko lang ma-sure. Pero syempre, gumagawa pa rin tayo ng Hits Time playlist para nandun pa rin yung kaunting feels ng music and talk. Actually, talk and music na yun dahil after nating magdadaldal dito sa podcast, diretso na yung tugtog na mahaba. 'Di ba? So, sana na-enjoy nyo po yung ating ganong format. Kaya, ayun po sa lahat po ng mga nakikinig ngayon, dahil itong season 2 rin ng Hits Time, mas pinalawak ang ating mga platforms na naabot dahil tayo ay available na rin po sa Spotify. Sa Spotify pa rin, kagaya ng season 1, and ang ating bagong mga tahanan sa YouTube and YouTube Music. Dahil pwede rin tayo gumawa ng playlist doon. Hanapin nyo lamang po yung link ng ating Hits Time playlist. Ang title ng ating Hits Time playlist for this episode ay June 2026 Hits and Updates. Hits Time S2 E7. Ayan, naka-episode 7 na tayo. Tsaka sa wakas, nakagawa na tayo ng matinong intro. So, ayan, subukan natin baguhin ng konti yung format. Parang na-realize ko kasi last episode, what's hitting up, then tinapos ko yung what's hitting up, tapos nagdadadaldal ako for what's hitting up. So, try na lang natin, dire-diretso, may commentary ba? Pero yung ilalagay natin, kung maglalagay tayo sa TikTok, putulin na lang natin yung commentary, ready na ba kayo? Magkwentuhan. Alamin na natin ang latest na mga updates dito sa mali. Ganito. Alamin na nga po natin ang latest dahil oras na nga para sa What's Hitting Up on Hits Time. Hitting Up on Hits Time. Narito na ang ating headlines. Cup of Joe nag-uwi ng parangal sa Music Awards Japan 2026. Hits Time. Mga bagong kantang maririnig ngayong buwan, alamin. Hits Time. At mga local at international artists na magko-concert dito sa bansa, alamin. Hits Time. Umpisa na nga natin ang detalye. Here's what's hitting up in the music scene. Hits Time. Muling pinarangalan ang Cup of Joe sa katatapos na Music Awards Japan 2026 na ginanap sa Toyota Arena, Tokyo. Naiuwi nila ang Special Award for Philippine Popular Music para sa kanilang hit song na Multo. Samantala, nominated rin ang Multo sa Best Song Asia Award. Pero naiuwi ng Huntrix ang award para sa kantang Golden. Ang Music Awards Japan ay inorganisa ng Japan Culture and Entertainment Industry Promotion Association sa pakikipagtulungan ng Japanese Ministry of Economy, Trade and Industry. Nakabase ang Music Awards show sa concept na Connecting with the World, Illuminating the Future of Music. At kinikilala at pinaparangalan ng mga talento sa larangan ng musika mula sa Japan, Asia, at Western regions. Bago yan ay nag-perform rin ang Cup of Joe sa Shibuya Sound Scramble sa Duo Music Exchange in Tokyo noong June 11. Hits Time! Uy, congrats po sa Cup of Joe, di ba?
as a fan ng Cup of Joe, as a jowa, di ba? Hello po sa lahat ng mga jowa. Syempre, masayang-masaya ang mga jowas out there. Lalo na naka-attend ako nung kanilang recently concluded na Sandali Fest sa Philippine Sports Stadium, Bulacan. Grabe. Ano lang makwento ko lang grabe ang saya ng concert na yun. 3 oras. mahigit 3 oras. So parang alas 9 nag-umpisa yung parang pinaka pre-show tsaka front act, 'di ba? Yung pre-show na may mga pa-promo yung mga sponsors, tsaka may host din doon. At tsaka yung front act na grabe ang energy, kamikaze, agad-agad. 'Di ba? Grabe yung hiyawan ng kamikaze, 'di ba? Yung parang nagfo-fluctuate na yung energy ko as an introvert Parang kaya palang ubusin ng kamikaze yung lakas ko sa mga kanta nila, yung pasigaw-sigaw, yung lalo na yung Doobie-Doo, 'di ba? Heto na. Heto na. Oh, kaya sabi grabe. Tapos pagkatapos ng kamikaze may pa-show ulit. Tapos yung sa pre-show, tumuloy yung pre-show, then ayun na, start na ang main show. Parang mga before 10 nag-start yun, mga 9:50 ba, 9:45. Grabe yung pa-entrance. Try natin gumawa ng episode tungkol dyan. May PCD pa ba kayo, mga jowas, sa recently concluded na Sandali The Cup of Joe Fest? Tapos natapos yung show mga 1:00. Sulit na sulit yung binayad, sa totoo lang. Grabe. At before nun, parang na-delay yata kasi dahil sobrang lakas ng ulan. buti na sa food pavilion kami nung umulan. Kaya ayun, medyo efas, di kami na basa, di ba? Kasi parang naging splash zone daw yung buong yung buong area, lahat ng ticket tier ay naging splash zone na lang bigla. Pero ayun, congrats sa Cup of Joe dahil napanood ko yun parang sabi nila wine-welcome nila yung audience nun sa Music Awards Japan na parang welcome to OPM, 'di ba? Nakakatuwa na nare-recognize ang mga talento ng ating bansa sa iba't ibang lugar or iba't ibang bansa kagaya na lamang sa Japan. Yeah, ayun, congratulations sa Cup of Joe. Hits time! Nag-release si Janine Berdin ng studio version ng kanyang viral hit na What If I Miss You for the Rest of My Life. Noong May 18, nirelease ang live performance video ng kantang ito ni Janine sa Wish 107.5 bus. Pinuri ng mga netizens ang kanyang raw and powerful voice sa performance, kaya naging mas dramatic at intense ang tunog nito. Pinost rin ni Janine sa Instagram Reels ang snippet ng kanyang performance nito kung saan napabilib ang mga local at international artists. Ilan sa mga international artists na nag-comment ay ang award-winning American singer-songwriter na si Demi Lovato, Fifth Harmony's former member Lauren Jauregui, at singer-rapper Doechii. Hits time! Ayun grabe yung performance ni Janine Berdin. Kasi may iba din na Janine Pero eto, si Janine Berdin po yung kumanta nitong What If I Miss You for the Rest of My Life. Dahil sobrang na-recognize talaga siya. Nag-post siya nung Instagram ng snippet nitong Wish 107.5. Itong performance niya sa Wish 107.5 bus. At talagang yung part na hindi ko kayang gawin. Hanapin niyo na lang. Di ko kaya yan. Sa sample pa ako yung part na yun sa Wish bus, hanapin niyo po yon. Tapos makikita niyo talaga grabe yung ang husay talaga ni Janine Berdin. At sobrang kagaya ng sabi nila, sobrang intense at dramatic nung tunog na yon. Sobrang powerful. Kaya congrats
Congratulations kay Janine Berdin. At kasama rin mamaya sa Hits Time playlist natin yung nirelease niyang studio version. Nirelease niya yun sa YouTube and meron din sa Spotify. So, ayan na. Maririnig niyo yan. Hits Time! Nag-release ng bagong solo song ang member ng SB19 na si Justin. Ang kantang pinamagatang Dahon ay nag-e-explore ng enduring power of love and how it continues to grow over time. Ang kantang ito ay sinulat ni Ralph William Datoon na mas kilala bilang ang singer-songwriter na si Maki. Ito ang ikalimang solo release ni Justin matapos ang mga kantang Sunday Morning, Surreal, Kaibigan at ang collab song with Diwata na Sampung Mga Daliri. Naghahanda na rin si Justin at ang kanyang mga co-members sa SB19 para sa kanilang performance sa Lollapalooza 2026. Hits Time! Hello dyan sa mga mais. At sa 18, di ba? May bagong song si Ja. Nakikidya. Talaga nakikidya talaga ako na. May bago pong song release si Justin, yung Dahon, na sinulat nga po ni Maki. Matatandaan natin, si Justin at Maki ay nagkaroon na rin ng unang ano nila is yung Namumula. Tama ba? Si Maki nag-release ng song na Namumula, tapos ginawa ni Justin ng TikTok DC itong Namumula at ginamit na rin yon ni Maki, di ba? So si Justin nga ang kinikilalang gumawa ng DC for Namumula or yung sayaw. Then after that, nitong May ay nag-release May 24 na i-release din ang new song ni Maki na Habang Buhay Pansamantala at ang bida rin sa music video nun ay si Justin. And this time, si Justin po ay nag-release ng bagong song na Dahon na isinulat ni Maki or ni Ralph William Datoon. Grabe, congratulations! Dahil nakakatuwa sa natin sa Philippine industry na nagko-collab, may mga collaboration at pagtutulungan ang mga OPM artists, naghahatakan pataas, 'di ba? Kaya congratulations sa lahat ng mga music artists natin dahil ang dami talagang mga creative and talented artists. Hits Time! Nakatakda na rin mag-release ang OPM band na The Red Strings ng kanilang third single na Nasa Ulap. Tungkol ito sa mga organic encounter o mga taong kusang dumarating na di naman hinahanap at di rin naman pinangarap. Nakatakdang i-release ang kanta sa June 26. Bukod dyan ay umabot na rin ng lagpas 600,000 ang Spotify streams ng kanilang single na Cupido. As of June 21 ito. Nabuo ang kanilang banda sa docu-reality show ng ABS-CBN na The Next Big Band. Hits Time! Ano to, yung Nasa Ulap ay may snippet, tama ba? Preview, kung ano man tawag doon, na available sa last episode nung kanilang docu-reality show na The Next Big Band. Ang mga miyembro nga po ng The Red Strings ay sina Jello Marquez as the vocalist, si Cedric Guda as the drummer, si Liana Claire Catudio sa keys, keyboards, si Nicolas De Rosales sa bass guitar, si Liam Barba sa electric guitar, at si Ryzen Santos sa acoustic guitar. Maganda yung maganda yung song nila na Cupido at Asado na available for stream mula pa nung March hanggang sa kasalukuyan. At syempre, magre-release rin sila nung Nasa Ulap. Nakapakinggan ko yung preview nung Nasa Ulap. Ano siya? Ano yan? Alas 8 na. Yun yung pinakaunang pinakaunang title nun eh.
Pero re-release yata nila to ng alas 12 ng madaling araw. 'Di ba? Oh, pero ayun, pwede nyo siyang pakinggan kahit hindi alas 8. Kasi ano to, tungkol daw to sa mga organic encounter at ni-review ko ulit yung final episode nung The Next Big Band ay dahil nabuo daw yung kantang Nasa Ulap dahil ang band member nila na si Nico ay nasa MRT at may narinig na dalawang nag-uusap na hindi magkakilala pero pang ilang beses na yata nilang nagtatagpo, 'di ba, doon sa kanilang biyahe kung saan man sila bumabiyahe. Pang ilang beses nilang pagtatagpo yung nasa MRT. Kaya nakabuo ng kanta at idea itong si Nico at ito nga yung Nasa Ulap. So ganda nung chorus nun 'di ba? Ayun di ka man hinahanap, di ka rin pinangarap, kusa kang dumating. Sa sample. Di ka man hinahanap, di ka rin pinangarap, kusa kang dumating. Oh, di ba? Ganda, no? Ganda, no? Oh, pakinggan niyo yan June 26 pag na-release. Tsaka, yung kantang Asado po ay yung pinakauna nilang release na rin, one of my favorites din yung Asado. Dahil parang ang sarap niyang sabayan, ganun. Sarap niyang sabayang kantahin. Tungkol naman yung Asado sa mga paasa, 'di ba? Ayun. Paano ba yung part na 'yon? Yung 'di ba? Sa chorus nila, sa bawat pikit ng aking mata, labi mo lang nakikita. Pero pag mulat ko, namulat ako na sa iba ka pala masaya. 'Di ba? Masakit yung lyrics. Yung part na 'yon ng lyrics, pero yung upbeat siya, 'di ba? Sarap niyang pakinggan. Tapos yung Cupido, maganda rin to, parang about naman sa parang about to sa love na hindi minamadali. Tama ba yung explanation ko? Ang chorus nito yung di alam kung taas ko ba? Di alam kung tayo sa huli. Mamawalan ako ng boses. Marami pa tayong pagkukwentuhan dito. Ayun, okay lang basta't di alam kung tayo sa huli. Okay lang basta't magkatabi. Pabayaan ang kapalaran kung mauwi man tayo sa kasalan. Di naman ako nagmamadali kung saan man tayo mauwi. Di na para mag-alinlangan, basta hayaan lang ang nararamdaman. Kumbaga, go with the flow, 'di ba? Kung saan man mauwi, no rush, hindi karera. Wala namang karera 'yon. Buhay ay di karera. No rush, go with the flow. 'Di ba? Enjoy the moment. Ba kung saan man sila dalhin, kung saan man sila mauwi, hayaan lang ang nararamdaman. Ayun, di ba? Pakinggan nyo yan dahil yan yung may pinakamaraming streams nila sa ngayon. Sabi ko kanina nasa lagpas 600,000. So as of this recording ay 619,211. So hulaan nyo na lang kung kailan tayo nagre-record. Ayun, di ba? Ayun, nakakatuwa yung The Red Strings. Congratulations. Nagkasama sila sa busking tour ni Angela Ken sa Panahon EP sa ilang stops. Pero yung Panahon EP busking tour ni Angela Ken na na-attendan ko dito sa SM Baliwag, wala sila. Talaga ba? Oo, wala sila. Ganun talaga eh. Tsaka sabi ko, sayang naman. Ba't wala sila dito? And on the second thought, okay na lang rin kasi di rin pala ako umabot sa pre-show. 'Di ba? Kasi may work tayo eh. Tinapos natin yung work natin. Buti naabutan natin si Angela Ken. 'Di ba? Kaya sige, next time na lang, One day mapapanood ko rin mag-gig ang The Red Strings.
Tsaka yung ano pala, yung member ng The Red Strings, taga dito. Kaparehas ko ng hometown. Dito sa Baliwag, Bulacan. At ayun, nadatnan ko siya na nagbabasking sa isang mall. At ayun, nakausap ko si Ryzen Santos. Na ang galing nung kasi nung unang kong approach diyan, sabi ko, as an introvert, na nakahugot ako ng lakas ng loob na mag-approach. Ang galing. Sabi ko, pa-request ka ako. Pwede ba nga ako mag-request? Sabi niya parang, sige kung kaya, something like that. Tapos, binanggit ko yung kanta. Pwede ba yung, asado? Tapos, sabi niya, ano yun sabi niya? Ba't ko alam yun? Or, paano ko nalaman yun? Parang ganon. Sabi ko, pinapakinggan ko kasi yun, di ba? Tapos narinig ko yung version niya. Magaling rin. Maganda yung version niya ng Asado. 'Di ba? Parang kasi narinig ko rin yung live version nila sa Wish sa radyo. Sa Wish 1075. Nakikinig ako sa radyo noon. Sabi ko, ganito pala yung tunog ng Asado ng live. So, may dalawang version na ako na naririnig ng Asado. So, one day, 'di ba, baka marinig ko rin yung buong The Red Strings na mismo. Pero magaling sila. Pakinggan niyo yan, no? So, abangan niyo po ang Nasa Ulap by The Red Strings. Hits time! Heating up in the concert scene, nakatakdang mag-concert ng OPM band na The Ridleys sa July 31 and August 1, 2026 sa Metropolitan Theater, Manila. Tatawagin itong The Ridleys Our Story Draft Number 10. Isa itong solo concert at may orchestra led by Ria Villena Osorio. Hits time! Sa August 28 at 29 naman, nakatakda rin ang Yang Constantino Biyahing 20. Ito ang 2-day concert ng pop rock royalty na gagawin sa Smart Araneta Coliseum. Para ito sa pagdiriwang ng kanyang ika-20 taon sa industriya. Matatanda ang nagwagi si Yang sa Pinoy Dream Academy noong 2006. Hits time! Naalala ko yun parang alam ko nag-sold out yung The Ridleys eh. Parang may post sila na nagkakaroon ng technical problem or may mga gustong bumili ng ticket. Parang nagkakaroon ng technical problem or di makapag-purchase. Yun pala, they found out na na-sold out pala yung concert. Tama ba? Confirm ko na lang din. So, ayun. Grabe. Napanood ko na yung The Ridleys ng live nung dito sa NU Baliwag, sa may SM Baliwag, yung kanilang Pasconalian event. Naka-attend ako nun. Yung The Ridleys, meron silang song, yung Aphrodite, diba? Marami pong mga magagandang songs ang The Ridleys, kaya deserve din naman nila ang kanilang concert, diba? Ilan sa mga kanta nga po ng The Ridleys, yung Aphrodite, Be With You, tsaka yung Love Is. At marami pa yan, no? Malay nyo, perform nila sa kanilang concert yan. Hits time! Tapos ito, yung kay Yang Constantino na gagawin sa August 28 at 29, yung Biyaheng 20. 20 ha, hindi 20 ha. Biyaheng 20. Grabe, 20 years na pala yun mula nung magwagi nga po si Yang Constantino sa Pinoy Dream Academy noong 2006. Grabe, galing. Kasi naalala ko may nirelease siyang video, naging emotional siya dahil na sold out yung kanyang concert. Kaya congratulations kay Yang Constantino. 'Di ba? At ang daming mga timeless, 'di ba? Timeless hits na ang sarap pa rin pakinggan mula noon, 'di ba? Yung Salamat, ang awiting ito, 'di ba? Salamat. Tapos yung Hawak Kamay, di kita. Hawak Kamay ba yan, Constantino? Yung Time In, 'di ba? Ako si tapos yung
Jeepney Love Story, yung ayoko nang pumara kahit saan mapunta. Madami magagandang kanta si Ian Constantino eh. Siguro'y umiibig. Yan yung mga nauna. Then, yung mga sumunod, yung dekada, nasa 2000 siguro yun. Then yung next na dekada, 2010s, yung ikaw ang pag-ibig na hinintay. Diba? Tapos yung mapapansin mo ba? Chinito. Marami. Tapos yung pinaka-latest ni Yen Constantino, yung Cha, ano tawag doon? Isa, dalawa, tatlo, Cha. Ayun. Hindi pala, may next latest na pala, yung theme song ng Sigabo. Sigabo. 'Di ba? May ganun palang word, Sigabo. Kala ko lang, silakbo eh. Meron din pala, galing. Medyo similar yung nila na outburst. Pero anyways, and congratulations po sa ating pop rock royalty, Yen Constantino, sa kanyang sold out na day 1 ng concert. So congratulations po sa ating pop rock royalty na si Yen Constantino para sa kanyang 2-day concert. Hits time! Nag-anunsyo ang K-pop supergroup na BTS ng day 3 ng kanilang concert na BTS World Tour Arirang in Bulacan. Dahil ito sa overwhelming demand ng Filipino Army. Mabilis kasi na nag-sold out ang ticket selling para sa days 1 and 2 ng concert. Nakaschedule ang concert day 1 sa March 13, 2027, day 2 sa March 14, 2027, at ang day 3 sa March 16, 2027. Update lang rin dahil mabilis ring na sold out ng Filipino Army ang day 3 ng kanilang concert. Huling nag-perform sa bansa ang BTS bilang kumpletong grupo noong May 6 and 7, 2017 sa Mall of Asia Arena para sa BTS Live Trilogy Episode 3. The Wings Tour in Manila. Bago iyon ay nagtanghal din sila ng BTS Live on Stage Epilogue in Manila noong July 30, 2016 sa MOA Arena rin. At unang nag-perform sa Pilipinas ang BTS noong December 7, 2014 para sa BTS Live Trilogy in Manila Episode 2, The Red Bullet, na naganap rin sa Mall of Asia Arena. Hits time! Grabe. Nag-try ako pumila dyan kasi may bibilhan ko ng ticket si Mami dahil fan po yun ng BTS eh. Grabe naman, ang hirap. Ang ending, di ako nakasecure. Pinakamababa kong queuing number nung general public sale nung una, yung day 1 and 2, yung general sale na ang tawag doon, yung nasa 27,000 ba yung queue ko? Yung iba daw 100,000. Tapos nito din nung sa day 3, nagtry din akong bumili or pumila for the tickets, pero hindi hindi na po nakaabot. Nasa 100,000 yung queue ko eh. Tama ba? Pagpasok 100,000, tapos wala na. Ubos na. So ayun, di tayo nakapag-secure. Pero congratulations po sa lahat ng Army na nakapag-secure ng kanilang ticket. Hits time! Sa Sabado, June 27 ay mangyayari na ang F4ever First World Tour sa Pilipinas. Ang venue ng event ay sa Philippine Arena sa Bulacan. Tampok dito ang 3 miyembro ng F4 na sina Jerian, Vic Chu at Vanessa Wu. Kasama rin nila si Ashin ng Taiwanese rock band na Mayday. Samantala, hindi kasama ang original F4 member na si Ken Chu. Nakilala ang F4 sa bansa dahil sa Taiwanese hit series na Meteor Garden kung saan gumanap ang mga miyembro nito kasama ang late actress na si Barbie Sue.
Nakapag-release ang grupo ng 3 studio albums, ang Meteor Rain noong 2001, Fantasy Forever noong 2002 at Waiting for You noong 2007. Ilan sa kanilang mga pumatok na kanta ay ang Can't Lose You, Season of Fireworks, and Can't Help Fallin'. Hits time! Grabe, nakaka-nostalgic naman sa lahat ng mga fans ng Meteor Garden. Kaya ayun o, sina Jerry Yan, si Dao Ming Si, Sunshine. Ay, ano? Sunshine. Naalala yung habulan sa bus. Tapos si Vic Chu, si Wazile, and si Vanessa Wu, si Meizuo. Ayun. 3 sila. Tapos kasama nila si Ashin ng Taiwanese rock band na Mayday. Sa Philippine Arena yan. Nakita ko kasi yung ano nila, yung sa LED screen and LED billboard ng Philippine Arena, nandoon yung kasi naka-display doon yung nangyayaring event, which is yung Sandalita Cup of Joe Fest. Pero nagpapalit-palit yun. Pinapakita rin nila yung ibang mga events, kagaya yung nakita ko yung sa F4, diba? And although sa Philippine Sports Stadium yung sa Cup of Joe, pero magkatabi eh. Tsaka nagamit din naman yung Philippine Arena sa mga merch So, ayun. Diba grabe, nakaka-nostalgic yung F4. Yung Can't Lose You, yun yung Jebo na yung Shijini. Tama ba? Oh baby, baby, baby. Oh baby, baby, baby. Ayan Alright. Hits time! And that's what's heating up in the music scene. Samantala, heating up on our playlist ay ang mga sumusunod na kanta. Asado by the Red Strings. Kung Payagan by Cup of Joe. Lambing by Lola Amor. Panahon by Angela Ken and Jan Roberts. Sinong Magmamahal Sa'kin by KZ Tandingan. Alon by Kevin Montellano. I Knew It, I Knew You by Taylor Swift. I Just Might by Bruno Mars. Come Over by BTS. Repeat It by Martin Garrix and Ed Sheeran. Hate That I Made You Love Me by Ariana Grande. Drop Dead by Olivia Rodrigo. What If I Miss You for the Rest of My Life live in the studio by Janine Berdin. Paralisado by Arthur Neri and Addy. Mananatili by Over October. Teka Lang by TJ Monterde. Habang Buhay Pansamantala by Maki. Dahon by Justin. Maririnig niyo po ang playlist sa Spotify, YouTube, and YouTube Music. Just search for June 2026 Hits and Updates, Hits Time S2E7 on Spotify, YouTube, and YouTube Music, or look for It's Jask Spotify profile and head over to Playlist, or look for It's Jask YouTube channel and head over to Playlists. Maririnig po ang Hits Time podcast and playlist sa Spotify, YouTube, and YouTube Music. This has been me, Jask, for What's Heating Up on Hits Time. Hits time! Diba? Ayun yung ating playlist pala. Kasi sabi ko nga kanina, favorite ko yung Asado by the Red Strings. Parang sabi ko rin yata last episode na next time Asado by the Red Strings. Buti na lang di pa nare-release yung Nasa Ulap. Kasi baka mag-struggle ako. Hala, ano yung ilalagay ko dito? Dahil 3rd anniversary naman na po natin ng Hits Time. Etong Kung Payagan by Cup of Joe, favorite ko yan. Yung Kung Payagan ang kalangitan. That's from their newest Sandali EP. 'Di ba? Grabe, yung Sandali EP ay meron 5 tracks doon. Una kong naging favorite yung
Pamahiin, may tiwala ka ba sa bulong ng nakaraan? Tapos sunod nga itong Kung Payagan by Cup of Joe. Parang mas naging favorite ko na yung Kung Payagan. So parang para sa akin lang to ha. Parang yung intro niya, parang ding 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 ding. Yung intro niya parang pwedeng pang anime, ano. 'Di ba? Sana narinig 'yun sa ano, sana nagustuhan 'yun ng mga audience nila sa Japan, 'di ba? Pero parang mas naging crowd favorite yung Lalayo at yung Isang Daan. Yung Isang Daang Rason. Bumigay yung boses ko. Isang daang rason. Tapos yung Lalayo. Tila ibang matang nakikita. Anyway, tapos ito yung Lambing by Lola Amor, pinerform nila to sa Showtime. So, yung Panahon by Angela Ken and John Roberts. Buti na lang talaga nakaabot ako sa kanilang Panahon EP busking tour sa SM Baliwag. Pero ano pala, 'di ba sabi ko kanina, sayang di hindi natapat doon yung The Red Strings. Pero may nakita naman akong 2 member ng The Red Strings nung time na yun, kaya okay na yun. Si yung tech ni Angela Ken ng Ken Kuis, si Cedric, siya yung drums sa The Red Strings, tama ba? Tsaka si Ryzen na nakita ko lang na nakita ko lang sa fan cam ko. Ay, andun pala si Ryzen tsaka si Cedric. Nakita ko lang habang pinapanood ko yung fan cam ko at ine-edit yung video bago ko i-post sa TikTok. Anyways, ayun no. And ano pa ba? Kasi napag-usapan na natin yung ating mga balita eh. Yung ating mga balita. Ayun pala, June 21, 2026, it's a Sunday. Happy 3rd anniversary sa Hits Time and Happy Father's Day po sa lahat ng mga fathers out there. Happy Father's Day. Ayun. Sa aking daddy, Happy Father's Day, daddy, and sa lahat ng mga ama, sa 2 kong lolo. Happy Father's Day kay tatay na nandito pa, na napupuntahan pa namin, nadadalaw namin at malakas pa. At yung isa ko pong lolo na nasa heaven na, kay tatang Happy Father's Day. At sa lahat po ng mga ama dyan, ayan po, magsimba kayo sa lahat ng mga Katoliko po dyan. Lalo na ngayong Father's Day, huwag niyo po kalimutan ng magsimba. Diba? Pwedeng sa anticipated or sa mismong araw ng Father's Day. Diba? Bago kayo mag-celebrate ng Happy Father's Day. Kasi ang pagiging ama ay mahirap po yan. Diba? Ang pagiging magulang ay mahirap. Ay hindi madali. Ayun na lang, ay hindi madali. Hindi madaling role bilang isang tao. Kaya ayun. So ano pa ba? May nakalimutan pa ba ako? Maraming thank you po. Follow nyo po tayo sa ating Facebook, facebook.com/itsjask. Sa YouTube natin, subscribe po kayo sa ating YouTube channel, youtube.com/itsjask. At sa TikTok @itsjask. Spelling po niyan, ITSJASK. At sa mga nakikinig po sa ating Hits Time playlist, no? Diyan kayo makinig sa playlist. Hanapin nyo sa episode natin yung description. Meron din dyan in this episode. At kita nyo na dyan yung ating playlist. Play nyo po yan para dire-diretso ang inyong pakikinig, para smooth ang listening experience from kwentuhan dito sa podcast to tugtugan. Ano pa? Wala na. Until next episode, maraming thank you po. Muli po, aking mensahe sa ating 3rd anniversary dito sa Hits Time. Maraming thank you po. Taos puso po ang nagpapasalamat sa lahat ng mga nakikinig sa ating podcast na Hits Time mula pa noon hanggang ngayon. Kung meron sino ba yung 18th follower natin? Listener ka po ba ng Remember Your Music? Listener po ba kayo ng Remember Your Music with Kuya Dan sa DZMM?
Kasi parang nakita ko naging 18 yung followers natin nung binanggit ko yung pangalan ng podcast eh. So, ayun, syempre, popromote din natin yung makinig po kayo ng Remember Your Music. Di naman natin kalaban yan. Kakampi natin. Kasi tayo dyan eh. Nakakatawag tayo dyan, tapos nabibigyan din tayo ni Kuya Dan ng pagkakataon na makapag-spill. Tama ba? Spill ba yung tawag doon? Or ad-lib? Basta ganun. Anyways, maraming thank you po. Until next episode. Paano ako mag-extra? Maraming thank you po sa inyong lahat. Napakinggan niyo po, ito po ang podcast kung saan hit ang kwentuhan na may kasamang playlist ng mga hit na tugtugan at timely updates sa ganap ng mga music artist na ating pinapakinggan. What time is it? It's Hits Time Season 2 with me, Jask. And nakasama niyo po, ako po si Jask. Until next episode, kung magkakaroon, thank you and have a great day. Hits Time! At para po sa mga nakikinig sa ating Hits Time playlist, up next is Asado by the Red Strings.